Okay, so magbasa kita diri sa Hebreanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13, nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motukad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kag kinsa magahatag raon niya kitang husay. Magaampo ta. Amahan mo nga Dios, dili nga takna sa kabuntagon, kami magaduol sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami sa imong mga plano sa among kinabuhi, Father God. Mao kanang pagtuon, pagsusi, pag-usisa sa imong mga pulong, tungod kay dinhi mapalig-on lamang namo ang among kalag. Salamat sa divine asset, the power of the Holy Spirit, nga mo'y magalihok sa among kinabuhi, magatudlo ka namo sa mga espirituhanong butang, ug salamat sa imong pagkuban ka namo karon. Kung naay mga babag sa among espirituhanong pagkinabuhi, Father God, salamat nga pinagi sa rebound, kami nahimo nga in fellowship nga nakanimo, filled with the Holy Spirit, and ready to apply the Word of God, ready to learn and apply the Word of God sa among kinabuhi. Pinatugyan na mo kining nga panahon nga nakanimo, salamat na ikaw mismo ang magatabang sa matag usa kanamo. Kining tanan ang pinatugyan, pinapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Dili na kita sa atong pagtuon. Nahuman na kita, actually, ang last na itong gitunan katong sa Isaiah 40:31, yet those who wait for the Lord will gain new strength. No? Ginatudlo na nato kanisya, no? Nga kini nga bersikulo, nagahisgot ni tungod sa power of God. Kini nagatudlo ni tungod sa divine power. Adiin, ang tawhanong kusog, kulang. No? Ang tawhanong abilidad kulang, short, no? Dili ta kalupad. Actually, di kita kalupad. So, sa dihang nagagamit niya ng pulong na dili ta kalupad, they will mount up with wings like eagles. Buti po sabot nga ang tao walay capacity. Walay capacity. Gikan pa sa kaluwasan, wala tay capacity. Dili kaya buhaton sa tao ang kaluwasan. Ug sa dihang naluwas ng sabta, wala po tayo capacity nga mubuhat sa Christian way of life sa atong kaugalingong kusog. Klaro na ba na sa inyo, ano? No? Nga walay capacity ang atong tawhanong butang sa pagbuhat sa mga espirituhanong butang. We need the supernatural power. Nagkinahanglan kita o gahom sa balang espiritu aron nga magalupad kita. Mahimo kita nga makikaway sa espirituhanong gubat. Ang espirituhanong gubat dili siya gubat nga tawhanon. Dili gubat sa unod. That's why sa dihang gikan ka sa imong panimalay, nagpadulong ka dinhi, pwede nga sa imong pagpadulong dinhi tawhanon ka. No? Dili ka espirituhanon. O pwede po gagikan sa imong balay, nagpadulong ka dinhi, samtang nagpadulong ka sa simbahan, espirituhanon ka. So depende sa imong na siya, no? Sa imong pagpadulong dinhi, you are clean before the Lord, you are in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, so empowered ka sa Holy Spirit. Now, ang usa ka butang manggod nga dapat gyud nga masabtan sa tino sa usa ka magtotoo. Mao nga unsaon niya nga magiging spiritual siya. Mao na ang pinaka-importante. Dili man tong mga gibuhat niya. Kay ang buhat sa usa ka tawo usahay ginahukman sa tawo nga mayo ug tama. Ginadaig sa tao. Ang gani,
dili gid kita dapat magpahimuot sa tao. Kaya kung magpahimuot sa tao, tawhanon na punta. Ug ang atong gawi, dili nato dapat ipahimuot sa tao. No? Ang atong pagpangalagad, dili nato dapat ipahimuot sa tao. Kaya kung kana ang atong purpose, tawhanon gyud ta. Ang atong pagpangalagad, kini siya, naghatag lamang og tinuod nga kahimayaan sa Dios when we are spiritual. Mao man na, no? Ang pangutana lang unsaon nato pagka-espirituhanon. Mao kana ginatudlo nato na 1 John 1:9 kung naman tayo sala. Kaya automatic gid na mubalik ta pagka-espiritual. So, once nga mabalik ka sa spiritual, and then you know the mechanics kung saan sa pagpangalagad sa Ginoo, doing a right thing in a right way, the protocol plan of God, mao ka na siyang mangbutangan ng spiritual. Now, basig magapangutana mo, unsa man ang spiritual pastor ka nang mura kag naglupad sa hangin, no? Now, dili maningon ana, no? Do ang imong kinabuhi iba. Dili ingon nga murag naglupad ka sa hangin, pero ang imong kinabuhi murag mas taas. Mas taas kaysa gitawag nato paglupad sa hangin. Ngano man, you are spiritual. Ang spiritual man God, nagkinabuhi ka by that time nga naa sa pagpakig-fellowship ka uban sa Diyos. Mamungo ng spirituality. So, wala ka nagkinabuhi nga tawhanon. Wala ka nagkinabuhi nga unod-non. Wala ka nagkinabuhi nga nagsalig sa imong abilidad, nagsalig sa imong kusog, nagsalig sa imong strategy, mga gimmicks nimo. Dili pinagi niya na, dili pinagi sa imong morality. Pwede nga ang morality result sa spirituality. Pero dili ka pwede nga mahimong spiritual sa imong pagiging moralis, no? Bisag kung saon nimo pagiging moralis, dili ka pwedeng mahimong spiritual. Pwede ka nga spiritual nga mo resulta sa imong pagka-moral, no? So dili siya pwedeng mabalitok. Di pwedeng matuwad. Kaya kung nagapaningkamot ka mahimong spiritual, pinagi sa moralidad, naglikay ka niini, likay ka adto, likay ka ani, likay ka nining tanan. No? Kaya gusto ni mo mahimo kang spiritual, pinagi sa imong paglikay ni itong tanan. Ang pangutana, you cannot be spiritual by doing that. Pwede ka nga makabuhat niya na when you are spiritual. So pwede nga ang morality is the result of your spirituality. But not because of your morality that you will become spiritual. Which is mo'y ginahuna-huna sa kadaghanan. Nga kung maayo sila sa matas tao, spiritual sila. Which is dili tinuod. Kung religious sila, sumala sa mata sa tao, spiritual sila. Which is dili tinuod. Pwede kang religious but not spiritual. Pero pwede kang spiritual nga mo produce ka og religiosity. So, ang unang yung nga bahin dapat spiritual ka gyud. There is no alternative with regards to spirituality. Mo nang kanang 1 John 1:9 kanunay gina natong ginatadtad. Halos sa tanang panahon ginagamit nato na siya. Kaya wala ginayin paagi nga diyan kita mahimong spiritual. Paggamit niya na parang makabalik kita ngadto sa pagkalimpyo, pagkapuno sa balang espiritu o pagka-filled sa Holy Spirit. O busa mo kining giingong sa Isaiah 40:31, yet those who wait for the Lord will gain new strength. Now, gina-emphasize na nato na ang new strength kay gisgutan dere o unsa ni nga strength. Dili ingon nga ang imuhang strength gidugangan lang og kusog, nga imuhang kusog, no. Ang iyang gisgutan dere
Ang human strength gikambyoan og divine strength. Naay divine power sa sulod nimo. Mabitaw nang natay Holy Spirit, no? Naay divine power nga mo'y nagtrabaho sa imuha nga diin makalupad ka. Nausaw naman nimo paglupad. Nganong ang gisgutan din they will mount up with wings like eagles. Makalupad ka. Meaning to say, pwede na ka mo appeal sa Christian way of life. When you are spiritual, yes, makalupad ka. Pero kung if you are not spiritual, you cannot fly. Pagtuulan nimo nga nangalagad ka, pero wala. Makalupad ka lang when you are spiritual. So morning niya giskon, they will mount up with wings like eagles. Muna tagagila nga makalupad. Kaya na to nga atuon ang bisag-asang mga dapit. Kaya nimong mabuhat ang tanang mga espirituhanong butang. Tungod kay you have the divine power. No? They will run and not get tired. Kung human power lang, kapoy yun yuta. Kapoy gani, musimba, kapoy mo evangelism, kapoy mo Bible study, no? Kapoy. Pero if you have the divine power, they will run and not get tired. And they will walk and not become weary. Sa Isaiah 40:31. Why? Tungod kay ang divine power, unsa ang divine power? Di siya ma-exhaust. Meaning, ang divine power, dili siya pagkakapuyon. Ang divine power, dili siya maluya. Ang divine power is the omnipotent of the power of God. Power of God the Father, Father of God the Son, and ang power of God the Holy Spirit. O ang power of God the Holy Spirit mo nang ibutang sa Diyos atong kinabuhi para nga mahimo kang powerful sa imong pagpangalagad mapagkaroon og niya. O busa ang spiritual life importante sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Usahay ang tao gamitan niya gimmick, no? Daghang mga tao nga labi nag magsulti sila, dakuon nila ilang tingog, sagulan nila sayaw-sayaw, daghan sila mga gimmick, kay mo lagi pirsa sa unod lagi ang ilang ginapakita. Ug mo po na gusto sa mga tao god. Kaya ang tao gusto mag-entertainment. Gusto yung ma-entertain ang tao. Kung artista ang atong pawalihon karon diri, siguro pati nang tagagawas manunod na, no? Kaya naman ang tao gustong ma-entertain. Nay lust of the eyes, nay approbation lust. So, pag doktrina ang hisgutan, dili kayo ginadesire sa mga tao. Kaya ang tawhanon nga pangandoy, no? Just remember ha, ang tawhanon nga pangandoy is kalibutanon. Naon sa man ang mga tawhanong pangandoy, may entertain siya, may enjoy siya, kung pwede, malipay siya, magawas ang iyang garbo, ang iyang emosyon, ang iyang pagka-sentimental. Mao na gusto mo gawa sa tao. Pero kung mag-isip kag espirituhanon, by that time nga you are spiritual, yes, ikaw ang pinaka-happiest nga tao sa tibok kalibutan. Pero sa imong pagka-happy, dili dependent sa tao. Dili dependent sa nagwali, dili dependent sa katong mayo nga muwali, nag-entertain, no? Dili dependent kung dili dependent sa word of God. Volition refers to the ability of choice, determination, and voluntary decision making that resides within the individual and serves as authority over him. So,
Pag mag-isgot ka og volition, ikaw, gihatagan kag katungod sa Dios sa pagpili. Ikaw ang mipili nini. Volition, no? Ikaw ang mi-decide. Og dili pwede nga pasanginlan nimo si mama, pasanginlan nimo si papa, pasanginlan nimo imong anak sa imong mga desisyon. Ikaw gyud ang nagbuhat niini og desisyon. Ang Dios nagahatag nimo og desisyon. Kanang desisyon nga gihatag sa Dios nga na sa imong importante na. No, paminaw pagayo ha. Ang imong pagka-espirituhanon, imuha na. Ikaw ang magpili niya na. Mabitaw na nga, please listen carefully. No? Dili yung ka dapat manghilabot ni bisan kinsa. Wala kay katungod nga manghilabot ni bisan kinsa, tungod kay ang usa o usa, na siya kaugalingon nga pagpili. Kung gusto siyang nag-espiritual, niya hilabtan nimo siya. Paminaw ha? Kung gusto siyang nagkinabuhi nga espirituhanon, niya hilabtan nimo siya. Nang hilabot kasi ang privacy. Hilabtan nimo niya ang privacy. Halimbawa, bisan man lang sa iyang time, gispit niya ang iyang time pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Niya gisugo nimo siya. Paminaw ha? Importante kayo. Gihilabtan nimo ang iyang privacy. Ang iyang priesthood na tandog tungod nimo. Kini nga itong kinabuhi, wala ni siya hilabtanay. Volition is the issue ni siya. Gihatagan pa sa Diyos o katungod nini nga magpili. Ikaw, aduna kay katungod nga pwede kang magpili nga spiritual. Pwede kang magpili nga, kinahanglan by this time, in fellowship ko with God. Wala yung bisan kinsa nga dapat nga manghilabot sa inyo. Muna ang doctrine of privacy. Tungod kay ikaw, na kay katungod, o kung saan nimo pagtrabaho ang imong spiritual life. Na kay katungod, nga imuhang gamiton ang imuhang pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Imuhan ang pagpili. Munang wala kita dapat hilabtanay. Kung siya, nagbuhat man sa usa ka butang, ibutang na ito karnal ang iyang gibuhat, ayaw siya ginabti. Siguro ang imong kinabuhi nga you are spiritual. Ayaw na nagtanaw sa iya ha. Ang imuha mo'y siguro nga spiritual ka. Kaya kung mutanaw ka sa iya ha, nga karnal na siya, ikaw po karnal, unsa na ilabas ninyong duha? Magkaaway pa mo. Busa, ang spirituality nagatudlo nga ni kanato, kanunay nato nang ginatudlo nga ang atong priesthood is individual. Aduna ko'y katungod ngadto sa Dios. O kung saan ko nga magtrabaho ko, magkinabuhi ko, nga uyon sa kabubuton sa Dios. Individual ang atong priesthood. Mo bitaw nang dili po ka pwede musulti sa iyang ayaw buhatan na. Wala po kay katungod nga musulti sa iyang na. Ayaw buhatan na. Ngano man? Unahang imuha. Once nga musulti ka sa iyang ayaw buhatan na, nagtudlo sa imuha. Ayuha imong spiritual life. Nganong magtudlo man ka sa uban, manghilabot man ka sa uban, wa pa nimo ma-check ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Kung nagkabulingit man siya, ikaw, kumusta ka? Kung nanghilabot man ka sa iya, mas labaw kang bulingit ngadto sa Dios. Kaya nanghilabot ka sa uban. Volition is the issue. Gihatagan tag katungod sa Dios o kung saan na to pag-atiman sa atong pagkapari sa tubangan sa Dios, because we are all priests in the sight of God. O isip pari ta sa tubangan sa Dios,
dapat magagrow ta spiritually. Mahibaluta nga magkinabuhi nga spiritual. Ug sa atong pagkinabuhi nga spiritual, dapat dili gyud ta manghilabot sa uban. Ako usahay, namon ko'y duha pa kadalaga, usahay akong nakita nga makakuan pa ko, makapanghilabot pa ko usahay, no? Pero gusto gyud ako makalikay, pero naay mga iriyang nagkinahanglan gyud itulid. Labi na ng sa time management, o kanang gitawag na to og pag-uli. Pag-uli o kanang sayo. Kaya mga dalaga mo guni sila, no? O usa ka butang nga dapat masabtan sa mga dalaga. Naalaman tayo mga nagpadulungay na sa dalaga diri, no? Careful gid mo, no? Especially sa pagsulod sa mga gitawag na to problema. Dili sa gid mo dapat magsulod sa mga problema. Kay mubo pa inyong kwan, mubo pa inyong level. Musulod gani mo problema niya, di na mo kabalo mo bangon. Ang huna-huna dahil ninyo anak, pak, ma-depress mo. Munang naay mga siguro nakadungog na mo mga batanon nga gibulagan lang, naghikog na. Kay wala pa, dili pa tama ninyong pag-isip, dili pa insakto ninyong level sa pag-isip. Kinahanglan mag-mature sa gid mo. Ayaw sa gid sulod og problema, no? Kumanasan ninyong eskwela, try sa among panarbaho gadyo, and then sa dihang magkatrabaho na mo dinha, murag muligon-ligon na mo dinha, no? And then pulong sa Dios, padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, hantod nga mahibalo na mo mubuhat sa desisyon nga maayo ug mulikay sa dautan. Once nga moabot na mo sa pagpili nga magpili mo sa maayo nga desisyon, pwede na mo. That's the time nga murag angayan na mo nga musulod sa uyab-uyab, musulod sa gitawag na to pamilya man, pwede, no? Basta at least nahibalo na mo nga mupili sa maayong nga desisyon o mulikay sa mga dili maayong desisyon. Kana mo na pinaka-importante gyud sa mga pamatanon. Not until dili pa mo mahibalo mo decide what is good or what is bad. Hantod nga dili pa mo kabalo mo pili niya na ayaw sa Dios. Kay kung bad ang inyong decision karon, pag naay epekto sa bad decision, mubuhat mo niya another bad decision. Ang bad decision, manganak siya bad decision. O may bulong na mo, kaya mukat na inyong kinabuhi niya naman. So, iunanin ka importante ang volition. Ang volition, gihatagan mo volition sa Diyos. Halimbawa, estudyante mo, gitagaan mo volition nga magtinarong mo sa inyong pag-eskwela. Para sa inyong kaugalingon. Gitagaan mo volition nga magtinarong mo nga anak. Gitagaan mo desisyon o volition nga magtinarong mo nga asawa. O magtinarong mo nga bana. Kaya daghan baya kayo magtiayon karon nga bungkag yun. Bungkag ang kinabuhi. Nga naman, adunay mga mali nga mga desisyon. Dili founded ang ilang desisyon. O gingunan ka importante ang volition. Now, anhi kita sa sunod. Dapat masabtan na to o unsa kining positive volition. Positive volition is an active desire for a personal relationship with God. So, morning, gisgutan niya diri sa positive volition. First, in salvation, through the expression of faith alone in Christ alone, and then in the post-salvation willingness to learn God's word
under the authority of a prepared pastor teacher sa Proverbs 16:16. Ato kining pagkabasahon, no? So, mo kining yang unang isgutan din sa positive volition. Well, aduna may positive volition nga sa gitawag nato the laws of divine establishment, no? Pero dinhi ang iyang isgutan dinhi ang divine prerogatives, no? Ang gitawag nato divine option. Alang sa usa ka tawo sa dili magtotoo ang iyang pagkapositibo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios aron nga makabaton siya og personal nga relationship with God, mao gyud ang pagtuo kang Kristo Jesus lamang. Faith alone in Christ alone. Daghang kay bersikulo niya na, no? Pagtuo kang Kristo Jesus. Makabaton na ka og personal nga relasyon ngadto sa Dios. And then sa diha aduna na kay personal nga relasyon sa Dios, nahimo na kang members of the royal family of God, nahimo ikaw kabahin sa banay nga harianon, si Kristo mo ang imong hari, o ikaw maghari uban kang Kristo Jesus, na niya ng panahon na aduna na usab kay opportunity sa gitawag post-salvation. Unsa man yung post-salvation? Human ikaw maluwas, aduna kay willingness to learn God's word. Dapat learn God's word. Ang sunod. Ayaw sa itong mga activity, no? Ayaw sa itong mag-witness ka, mag-Bible study ta dito na dili pa ito mo i-priority nimo. Ang una nimo is tuon sa pulong sa Diyos. Tuon sa pulong sa Diyos. Kaya dinha sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos, dinha ka may stable, dinha ka mag-grow, dinha ka mahimong able sa pagbuhat sa buloton sa Dios. No? Dili dapat maguna ang buhat sa spirituality. Dapat maguna ang spirituality bago ang buhat. Now, siguro makapangutana ta sa atong kaugalingon nga, Pastor, kumusta naman ang atong simbahan, no? Kaya usahay ang spirituality po lagi murag basihan po sa ato ang gitawag na itong accomplishment, no? Mayunta nga gamay raman ta. Yes, wala man nagkinahanglan, no? Ang sa mata sa Dios wala gid nagkinahanglan og daghan. Usahay matrap ta sa daghan. Pero bisan sa atong kagamay, at least, natay misyon. Nagtrabaho ta. Nagtrabaho ta sa buluhaton sa Diyos. Kay lisod man ang gamay pa ta niya, wala pa tay misyon. Kasi, imposible man po nga magiging espirituhanon ka nga wala kay buhaton. Di po na mahitabo. When you are spiritual, nagi kasunod niya na. Kung sa may kasunod niya na, buluhaton. Pero dili ikaw ang nagabuhat sa buluhaton, dili ikaw ang nagapampalingkamot nga na buluhaton, kundi kanang nga buluhaton giandam sa Diyos daan. In eternity past, sa Episodos 10, wala pa ka nabuhat. Ang Diyos nagaandam nagbuluhaton na to sa malabot. O igo na lang kita nga misunod ug unsa man ang buluhaton nga iyang gihatag kanhi kanato. Diri sa Proverbs 16:16, okay, mo ni ang gingon dinhi, pagkalabing maayo ang pagbaton sa kaalam kaysa bulawan. Mas maayo pa daw ang kaalam kaysa bulawan. Kung kamoy akong papilion dire karon, kung sa akong tuong nga kamot na ang kaalam, niya sa akong walang kamot na ang bulawan, unsa kay inyong pilion? Asa mo? Nay bulawan, nay wisdom. O bulawan ka, di imuhan ang bulawan ta sa kalibutan.
Napamito yung uban din ha, nga nahangol sa Bulawan, bilangguan man nilang padulungan hinoon. Sobra na kayo ang pangandoy sa mga kalibutanong butang. Dito sila sa bilangguan. Pero, ang kaalam, pwede siyang mo resulta sa pagkabaton o Bulawan. Pero, plastada. Ang tao gusto mo na immediate. Kung nag-income ka ron og 30,000, gusto na yun, kung pwede, 100,000 na yun. Pag nag-income og 100,000, pwede, million na yun. Bulawan ang hilig sa tao. Ang mga butang sa kalibutan ang iyang gipangandoy. Busa, mingon din pagkalabing maayo ang pagbaton sa kaalam kaysa Bulawan. So, ang iyang gihisgutan din, ikumpara niya ang duha. Pagkaanindot daw sa usa ka tawo nga dunay kaalam, nakabaton og kaalam kaysa Bulawan. Unsa man nimong Bulawan kung wa kay kalipay? Nagtuo ba kag manipayon ka nga nakay daghang kay kwarta? Nya nagsikag una-una badakpan ko ini sa unahan. Wa gyud ko ini ba? So, verse sa letter B. Oo, ang pagbaton sa salabutan maayo pang pagapilion kaysa sa labi. So, unsay buti ipasabot? Bible doctrine. Buti ipasabot. Sudli sa og mga doktrina diha imong kalag. Doctrine. Sudli og doktrina imong kalag. Kay once nga na doktrina ang imong kalag, magiyahan ka sa mga maayong pamaagi, bisan man ang pagbaton og bahandi og Bulawan, pwede ka maka-angkon niana. And then sa Isaiah 48:17. Isaiah 48. Isaiah 48:17. Nagayon dinhi. Mao kini ang giingon ni Jehova, nga imong manunobos ang balaan sa Israel. Ako mao man si Jehova nga imong Dios, nga nagatudlo kanimo sa pagpahimulos, nga nagamando kanimo sa dalan, din ikaw angay muagi. Buti pasabot nga si Jehova, naghatag siya og pamaagi nga masabtan nimo ang insaktong dalan. Masabtan nimo ang dapat nimong pag-agian. O sa pagi nga masabtan nimo ang dapat mayong agihan. Pulong sa Dios. Asa man ka moagi? Buti pasabot nga nahibalubag ka nga ang right kini, ang wrong kini. Nahibalubag ka nga dapat diri ka moagi sa right. Mo na yung buti pasabot din no? Nga usa ka magtutuo, dapat pagatudluan yun sa pulong sa Diyos, parang may balo siya nga magtulid sa iyang kinabuhi o magkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Diyos. Kung dili si Kebalo niini, nang pataka lang siyang pili. Pataka lang siyang pili. Kung dili niya masabtan, asa, no? O unsay dangatan sa bisan man gani ang atong nasod sa Pilipinas karon nagkayamukat kita, no? Kayamukat man kita. Siguro nagkamali ta pagpili o kaha mali ang ato ang expectation. Naran niya duha, no? Mali ang atong expectation. Siguro naguraw na nga tama itong atong pagpili pero dili day mao ang atong gina-expect nga nagapanghitabo. Nganong nainani ang atong nasod ng Pilipinas? Nganong grabe naman yun kagubo, kaguliyang, kalisod, kaulaw. Kamu, mingon siguro mo nga, may apel sa ulaw. Uy, ulaw kayo eh. Ulaw kayo tang mga Pilipino. So, moto kag laing nasod, no, di man mo tiga-tigatog laing nasod, katong nagsigsuro-suro laing nasod karon, ulaw to dito. Uy, Pilipino ni sila.
kurakot. Mao na nga lisod ang kahimtang kay kurakot. Ulaw. Ulaw sa atong nasod. Kung siguro giayo pa ang atong nasod pagdala, karon siguro na puros na kalsada ang tibok Pilipinas. Nag-enjoy na siguro ang tanan pagdagandagan sa atong mga kalsada karon. Siguro maintenance na lang siguro ang ginatrabaho sa Pilipinas. Sige na nag-maintain sa mga kalsada. O napuno na siguro kalsada ang atong nasod. Puno na siguro ng flood control. Wa na siguro tayo trabahoon sa flood control kung naayo pa lang siya. Kadto kog Japan, puros na flood control. Kita ka dito ang mga river, ang flood control nila, perting layo as tubig. Bisan pag mag-ulan o kusog, magtanaw ka, perting layo nga pas tubig ini ba? Di ikalabang, ambot, magabot magkatunga ka, magtanaw ka, perting dakuha sa ilahang gamay kayo ilang tubig nga nagagi, pero ang flood control nila, mura nagbuhat o dako kayong suba. Makahurot magutog tubig, pwede mang dakuan. Pero sigurado yun nga di magbaha. Ang ilahang mga kalsada, gikan kag Osaka padulong Imabari, way tungason. Puros patag. Manami gamay siguro tungason. Pag naibukid, tanil, sulod sila doon. Paggawa sa tunnel, kung naipangpang, tulay. Ang sakyanan, di mutog. Di ka kinahanglan nga, o sa manual pa, di ka kinahanglan nga, muatog higher gear, no? Nga naman, ang ilahang quality silang kalsada, peting kapuha. Tunnel, bridges, tunnel, bridges, tunnel, bridges. Gwapo. Gwapo ang pagkadala sa Japan. Kita, kumusta man ta? Bangag-bangag paghihapon ang atong mga kalsada karon. Napay gwapo ang kalsada, gubaon pa yun. Samot yung tagka libaong nini. Well, gikan sa ako ang sa pagkagamay pa, nag-eskwela ko sa elementary, ako nang nakita daan. No? Akong nakita ning tanang mga butang grabe gyud nga nag-ilaid ang atong nasod because of corruption. Pagkalisod sa atong nasod. Sigig siniguruhay ang katong naa sa top position mo ay nakasiguro. Dato kay sila. Mao nang magkaon-kaon sila, ang usa ka kaon na nila bisan pag mo kaon sila 100,000 murag para sa ilaha murag wala ra. Siguro nagkadungog man mo dito sa mga balita, no? Nga nagkaon o pila to? 700,000 ba to? 700,000 o sara ka kananan, duha sila, no? Kita manggani, mukaong gitag 100 butod na manggani atong tiyan. Maglisod na manggani tag ginhawa. Kung saan paghurot ni mo ng 700,000? Pero para sa ilaha, okay ra kay na, kay naghinubrang kwarta. Ang problema, diin ka nagikang kwartaha. Mauna ang pangutana karon ug nganong nga makagasto man sila ginana kadako nga ambot lang. Kunya mahibalo puta perting hinaya sa atong hustisya. Admitted na ang sala, no? Daghan nang nag-admit nga yes, nangurakot yun sila, gikuha nila. Pero pila na lang kabulan hangtod karon. Nana ba na bilanggo? O pagiklaro no. Nagsigi paghapon ta sa investigasyon. Mahurot na lang ng kwarta nga kinawat nila, wa na'y makuha ang gobyerno niya. Ngano man, perting langaya sa atong hustisya.
Langay kaya itong hustisya. Ambot nga no, yun na kalangay. Unsa kay purpose. Siguro yung maniobras tong atong nga, no? Na siguro'y pamaagi ba nga dula-dula sa sulod. Mabitaw nang nasa kong nahunay ko, tama ba itong suggestion ni Cayetano? Agree ko itong suggestion ni Cayetano ba? Surrender sa silang tanan. Biya sa sila sa ilang posisyon. Atong ibutang din ha. Kay ang gitawag na to succession din ha. Gikan sa presidente, vice president, speaker, Senate president, speaker of the house. Hurot sana silang tanan. Pulihan sa nato ang Supreme Court. Chief sa Supreme Court may ibutang presidente. Ya, parisan din ha og general. Iputang na to, kitsa tong chief sa armed forces. Sila sa'y magdumala. Paikuton sa nilag kadyot, sulod sa pipila ka mga bulan, pili sila mga tao. Baguhon ang tanan. O yun ko na ito ni Cayetano ba? Tama itong suggestion ni Cayetano ba? Pero, kitsa may musugot na to. Musungot itong mga congressman o mga senador, mga kabinete, dito sila manugot. Ngayon man, grabe ang ilahang power lust. Kinahanglan gunitan nila ang ilahang posisyon. Kay naadiha ang panginabuhi. Naadiha ang livelihood nga maayo. Tama itong gibuhat ni Cayetano ba? Kung surrender silang tanan, niya, mabutang si kinsa may chief sa Supreme Court karon, mo sa naibutang atong presidente kay mura mo na iwan nakita na itong nailama. Di ba? So, siya kay siya may lama. And then, sa gulang balinag, Secretary of National Defense ba kay si Teodoro, murag maayo po na si Teodoro, pares niya, mamili din sila mga leaders. Magbago. Grabe kalisod sa itong kalibutan, no? Nai-istorya karon nga ambot lang. Unsay dagan sa ito, inflation na po ni siguro. Murag pasaka na po ng gasolina. Mahal na po ng mga palitunon. Kumusta na itong sweldo? Pabiling gihapon. Nato'y usa ka nakita na ko sa TV nga gwapo po ito yung suggestion, which is para sa kuwa ba, kinahanglan mangulikta ta og mga kaalam sa uban, no? Gi-interview siya, kung siya dahil mapresidente, unsa may iyang una daw buhaton. Siya, gikinahanglan nga i-minimum wage. Gikan sa presidente nga to sa baba. Bitaw, no? Ningdagan biya ka, kaya parang mga lagad ka. Magpasweldo mo di ka 300,000, 400,000. Katako ba ng kwartahan na? Minimum wage. Pero himong minimum wage nga dako. Himo na tong ang minimum wage, dili lang kay nagsweldo man mo tag 300,000 o 400,000. Minimum wage na to og tag 1,500 ang adlaw. Di na mo 45,000. Ang pinakaubos po, minimum wage po sila, 1,500. Gwapo ba itong suggestion po? Para nga di na ka maghangad sa ilahan nga, dato kay sila o kay kuwan. Pero kasi manugot niya na, di gina sila manugot. Kaya nga naman, kwarta po ang ilang ginatanaw. Di man na managan kung way kwarta. Ang uban gani din na, ginansya pa gani dahil sa pagdagan, kaya daghang nag-donate. So, ang kinabuhi na to, ingon ani, o nganong niabot ka din no? Kining pagpili bitaw na to. Ayuso na nato niya itong pagpili sa sunod ng eleksyon, no? Kung pwede, murata ka ng, nakakita ba mo ka ng
Unsa tawagan niya na? Kalimot mo ko na eh. Kanang mag-ayag bitaw tag humay. Sa una, kami pag naihumay, ayagon man na namo niya. Pag atahop bitaw tahop niya, si mama sa una, may man itong mga anak nga mupadaplin itong mga aligig, padaplin itong mga tipasi. Pag padaplin sa, ambot nga nung maglain po ng tipasi, no? Pagkana ba? So, mupadaplin nyo ng tipasi. Pag daplin ng tipasi, kuhawanin mo sa kumkum niya na, pagkana niyo mo, wala kayo tipasi. Pero, kinahanglan ka nga mulihok mo aligig kag taman, no? Ana siguro sa sunod na tong eleksyon, aligigon yun na tong taman ba, no? Oh? So, mo lagi na, no? Ay, aligigon na ginato. Dawatang kwarta. Pero ayaw ihatag ang buto, no? So, kiniliging pagpili na to, no? Say, mali ang atong expectation. Mali. No? Nabudol ta, no? Kay peting atong nauna nga, maunali, magbag-o na ni, bag-o na nga atong kalibutan ini. Anahon sa maninoy ni tabo sa tuwa karon, no? Ultimo ang atong hospital, wala mga ninoy tambal. Kaya priority ang flood control. Trillions ang kwarta sa flood control. Pag moadto kag hospital, mga kag tambal, walay tambal. Na, puros wa dito ba? Ang naa dito, bratuhon. Pero mahal. Tuwa ka sa gawas papaliton. Wala man ni sir, wala man ni ma'am. Uy, nga nung wala man eh. Asam na itong kwarta? Nahurot sa kurakot. Gikan sa tanang agency sa atong gobyerno, no? Atong nakita ka na siya. Wala gyoy tinok ng mga leaders na to. Kano sa kabaton og tinok nga leaders? Mauligi na, makabalos ng tata sa eleksyon lang, alig-ig kung tata, pero wak man po ako po nakita ang mga maayo po lagi mga tao, di man po magpapili lagi kay di man na mangurakot lagi mga maayong tao. Ang magpapili, magyod ka ito magyong nangandoy. So, tayo mapili. Ang kanang nagpapili, din na, mga nagpapangandoy man na sila. Serbisyo, tuong kag serbisyo eh. Gikan sa akong pagkabata, hangtod karon na senior na lang ko. No, kamo, daghan namang senior dari nag-enjoy na ba mo sa inyong kinabuhi? Atong mo kubang nasod, makakita mo dito, nag-enjoy silang tanan. Nganong mga Pilipinas, wala man nag-enjoy ang mga tao. Naagitay problema. Kinahanglan usbon ang atong kultura. We need to change our culture. Grabe, selfish. Grabe ka selfish ang atong mga leaders. Disunited. Pag oposisyon ka, kalabanon ka. Pag administration ka, kalabanon po ka sa oposisyon. Wala unity. Nala uniteam, pangalan. Uniteam lang. Pero why unity? Usay no, usay mahilasan ta maminaw no, uniteam no, pero why unity? Well, ang atong nasod, kinahanglan yun o intervention sa Ginoo. Mauna siguro ng intervention sa Ginoo kining baha. Salamat sa baha. Ako nagpasalamat ko nga nagbaha. Kay nangautingkay ang tanan. Manghinaot ko nga loyon ining mga baha nga nagsikig pangabot karon. Nauntay kabag-uhan ang atong nasod. O hangtod nga dili pa mabag-o ang atong nasod, ang akong tanaw din kung pabahaon pa man sa Ginoo, pabahaon sa niya. Reminder sa mga kurakot. No?
Hangtod nga mga wala ang kurakot. Dinha na ang baha mawala. Nationwide ang kurakot. Grabe yun. Nationwide ang kurakot. Now, diri nag-ingon, sa atong pagpili lagi, we are the product of our decision. Imagine that. Damay gid imong decision ba? We are the product of our decision. Ikaw man ang nipili ato. Ako, klaro man buko, mipili man buko. So we are the product of our decision. So, di na lang nato makanta, basulo na to, nganong mipili man ta? Kay lahi lagi ang atong expectation. Lahi ang atong expectation. So, pag-ingon din we are the product of our decision. Unsa may imong decision, unsa may imong pagpili. Kung ang pagpili ni mong mali, mo resulta gyud sa mali. Dili gyud pwede nga imong desisyong mali mo resulta sa tama. Ang mali nga desisyon, mali gyud ang iyahang production. So we are the product of our decision. Now, kano saan na po tayo makabalos nini? 2028 na po. Nya pagka 2028, magkamali na po ta. We are the product of our decision. We are the product of our bad decisions. Now, sa spiritual life, kung magbuhat po tag mali, we are the product of our decision. Kung kita nagkinabuhi nga dili uyon sa kabubuton sa Diyos, ang sa'yo mahitabo. Divine discipline. Magantos punta. Pero kung kita magpili sa mga butang nga uyon sa kabubuton sa Diyos, pagapanalanginan punta. This is a spiritual side, no? So we are the product of our decision. Kung magpili ta sa mga butang nga uyon sa kabubuton sa Diyos, bulahan ka. Na kay blessings in time, na kay reward in eternity. Apan kung dili ka magpili sa mga maayo nga mga butang, none. You are the product of your decision. Punitive suffering. Magantos po ka sa imong kinabuhi. Na may mga nagpili din nga pareha ng nagbuhat silang desisyon sa pagpanulis. Yan, nadakpan sila. Mas minita po sila, bilangguan. Nakay kwarto nga gamay. Ambot, dili kayo kabisado kung saan nagkadakong kwarto sa bilangguan. Kung ba na siya, murag 2 by 2 ba na siya? 4 square, 2 by 2 is equivalent to 4. 4 square meter ba na siya? Kadako, kada usa o ambot, unsa, no? Ikaw kung wala ka maanan o puyo niya na magalinga sa kagyot. So kay niglingi nimo bilang kanang rihas ng bakal, lingi nimo sa pikas rihas ng bakal, makatubang ka rihas ng bakal, tanaw ka sa atop rihas ng bakal. Peting lisura. Tanaw ka sa salog, simento. May magkut na si mong kuko. Petilisura. So you are the product of your decision. Kung nagbuhat ka og mali, aw makantos ka gyud sa imong mali nga desisyon. Kung wala ka pananglitan mo eskwela og tinarong, pwede pud ka nga makantos sa imong bad decision. Kay kung ning eskwela kag tinarong, ganong tayo mong trabaho. Pulpin lang imong bitbiton. Pero kung wala ka mo eskwela tinarong, ibes-ibes-eskwela ka sa imong mama, magantos ka sa bukat nga trabaho. You are the product of your decision. And we are the product of our decision. Okay, dinhita, no? Negative volition.
Negative volition is the rejection of Jesus Christ and God's plan of salvation by the unbeliever. So, ang usa ka dili magtutuo kung dili siya mudawat kang Kristo Jesus ingon nga Ginoo manluluwas, gitawag ka na siya og negative or negative volition. O ang John 3:18 nagaingon din ha, sa iyang mali nga pagpili moadto pod siya sa linaw nga kalayo. Romans 1:18-20 nakadungog siya sa mayong balita apan wala siya mutuo nan adto pod siya sa linaw nga kalayo. Or the rejection of God's word. Gireject niya ang pulong sa Diyos and the spiritual life of the believers. 2 Peter 2:20. So, unsa iyang gisgutan diri? We are the product of our decision. Just remember, volition, importante kay natong masabtan. Kung mali ang imong pagpili, mali ang imong pagpadulngan. Magantos ka. Kung insakto ang imong pagpili, insakto sa imong pagatuan. So we are the product of our decision. If you decide bad, magantos ka. Kung mag-decide ka og maayo, pagapanalanginan ka. Muna nga dapat magpili kita og maayo. Alang ka na to, magpili kita og maayo. No? Unsa man unang priority sa pagpili og maayo? God first. Ang Diyos ang una. Hindi sunod na nang, bahala na ka sa sunod nimo basta ang God mauna na siya. Either ang sunod nimo ang family, or ang job, ang school, ang friends, bahala na ka. Kinsay i-number 2 nimo. Basta ayaw yun o i-number 2 ang God. Dapat number 1 yun ang God. No? Okay, so dinila sa taman ang atong pagtuon and then atong ipadayon kining volitional responsibility dito na sa next Sunday kay naman tayo anniversary karon nga Domingo, no? O Bible conference. Basta atong ipadayon kini siya sa sunod pang Domingo. Mag-ampot ha? Amahan na mo kay Diyos, niningatak na sa kabuntagon kami nagahatag sa among pagpasalamat, pagtayag, paghimaya nga nakanimo, sa imong paday nga paghimuno nga hindi ka namo pinagsimang pulong. Yes, Heavenly Father, we are the product of our decision. Kung ang among pagpili mali, Father God, yes, mag-antos bid kami. Apan kung ang among pagpili nakasunod lamang sa imong plano, matarong nan kami usab magadawat sa mga panalangin samtang buhi pa kami og reward in eternity. Father God, salamat gud sa imong pulong nga kanunay nga nagatudlo kanamo sa pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga nagasunod sa imong kabubuton, pagkinabuhi nga espirituhanon. Ginawali na ko ang tanang pagpasalamat, pagdayeg og paghimaya nga kanimo, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.